magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Saitwan. Welcome back sa aking channel. Kumusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At bago tayo magkwentuhan, unang-una ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. At sa mga susunod guys, isa-shout out ko yung inyong mga pangalan. Sa next video ko, baka bukas, yung mga magko-comment, yung mga hindi ko pa nare-replyan sa aking mga sa aking mga comments sa mga na-i-upload kong video, isusulat ko po kayo at isa-shoutout ko kayo. So, kung sino man ang nakakapanood ng aking video na kailangan nyo ng ano ba yun? WH, mag-comment lang po kayo. Ako ay willing na tumulong sa inyo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel ay paki-subscribe nyo ho at pakipindot ang bell button para po ma-notify po kayo sa mga videos na i-upload ko. So anyway guys, ang ating pagkukwentuhan ngayon ay tungkol kay Dr. Willie Ong, kasi medyo nalilito ako sa kanya kay Dr. Willie Ong. Diba si Dr. Willie Ong, siguro alam nyo naman na meron siyang sakit ngayon, dinapuan siya ng cancer. Ano nga yung cancer? Nakalimutan. Kanina alam ko yung cancer na dumapo sa kanya. Ngayon na nagbablog na ako, nakalimutan ko na. But anyway, yung cancer daw na nakuha niya dahil daw sa stress, sabi ni Dr. Willie Ong. Siguro dinibdib niya yung na-stress daw siya sa mga basher. Ayan, siguro dinibdib niya yung mga nang babasa kanya. Kasi alam nyo kasi guys, dito sa social media, kailangan matibay ang dibdib mo dito. Kailangan, pag hindi mo kinaya, i-ano nyo na lang, i-report nyo na lang, at i-block nyo sila. Ganun lang ang solusyon. O kaya, wag kayong magbasa ng comment. Yun. At kapag alam nyo ng, halimbawa nakapagbasa kayo at alam nyo hindi maganda, i-ignore nyo na lang, wag nyo na lang pansinin. Kasi si Dr. Willie Ong, siyempre, dinidibdib niya yung mga nang babasa kanya. Kaya yun daw ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng cancer. Ngayon, nalilito naman ako kay Dr. Willie Ong. Kasi bilang taga-subaybay niya, siyempre, pinapanood ko palagi yung kanyang mga videos. Dati, sabi niya, ipagdasal siya na gumaling. Tapos, kahapon naman, nung isang araw pala, napanood ko yung kanyang live. Ang sabi niya naman, wag daw siyang wag daw siyang ipagdasal. Imbis na ipagdasal daw siya, ay ipagdasal na lang daw natin yung ating mga sarili. Ako'y nalilito, pero naiintindihan ko si Dr. Willie Ong dahil alam ko na stress siya sa kanyang pinagdadaanan at sana nga ay gumaling siya sa kanyang nararamdaman. Nasa Singapore siya ngayon. So, kaya guys, dito, halimbawa kayo ay nagbablog o kaya mahilig kayong mag-comment sa kung saan-saan mga halimbawa Facebook, TikTok. So, kapag alam nyo yung inyong comment na hindi kagandahan, asahan nyo na babalikan kayo ng mga basher. So, kapag binalikan kayo ng mga basher at binasa mo yun, siyempre mai-stress kayo. So, kapag ganun guys, alam nyong hindi kagandahan yung iyong ikinoment. Halimbawa, hindi kasi rin natin maiiwasan minsan, di ba? Tao lang tayo. Pag alam mong medyo tagilid yung inyong comment, wag mo nang pansin. Pag mayroon nag-reply, wag mo nang pansinin. Pero basahin mo sa kalahati. Pag medyo okay yon, replyan mo. Pero pag hindi okay, wag mo na lang replyan. So, lalong-lalo na dito sa YouTube, sa social media, sa TikTok. Ang dami. Kaya kailangan dito kapag sumalang ka dito sa social media, lalong-lalo na maging isa kang vlogger, ay kailangan yung dibdib mo mas matigas pa sa bato. Huwag kang papa-apekto sa mga basher. Kasi kung magpapa-apekto ka dito sa basher, magkakasakit ka talaga dito.
magkakasakit ka talaga, mai-stress ka, iisipin mo na bakit gano'n ang mga sinasabi ng mga tao. Hindi talaga mawawala yan eh. Katulad na lang kay Dr. Willie Ong, wala naman siyang ginagawang masama. Nagtuturo siya ng sinishare niya sa ating yung kanyang kaalaman dahil isa nga siyang doktor. Pero tingnan mo yung nangyayari sa kanya, binabas pa rin siya. Marami pa rin nasasabing hindi maganda sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawang masama. So, kaya dito talaga sa social media, kailangan wag kang pusong mamon, kailangan bato ang puso mo. Oo. At saka yung mga bashe, wag mo na lang papatulan ng mga yan. Oo. Wag na lang kung pwede lang. Ako minsan marami din pero hindi ko pinapansin yan. Hindi ko kasi halimbawa gumawa ako ng reaction video. Opinion ko 'yun eh. 'Yun ang opinion ko, 'yun ang paniniwala ko sa sarili ko. Iba naman yung opinion ng iba, ganyan. Kasi meron na iba-iba naman tayo eh, kaya ganoon. So sana ang hangad ko lang ay gumaling ka na, Dr. Willie Ong, para makapag-share ka ulit sa amin ng inyong kaalaman, para makaiwas kami sa mga na hindi pwedeng kainin. Ako taga-subaybay din ako ni Dr. Willie Ong. So sana ay gumaling ka na. At nalito lang talaga ako doon sa sinabi mo dati nung una, ipagdasal ka namin na mga sumusubaybay sa kanya. Tapos nung isang araw na nag-live ka, sabi mo naman, wag siyang ipagdasal, wag kang ipagdasal. Pero naiintindihan ho kita. Stress ka sa nararamdaman mo. Oo. At sana nga ay gumaling ka na po. So guys, hanggang dito na lang muna yung ating pag-uusapan. Sa susunod ko, bukas mag-video ulit ako. At ang ating usapan bukas ay tungkol sa kung paano magkaroon ng maraming views. Pero ako hindi ko magawa yun eh. Yung aking itatapik bukas, hindi ko magkakaroon ng maraming views, pero hindi ko yun magagawa yung ganun. Kahit na walang marami akong views, basta ayaw kong gawin yung mga ganun eh. Iniiwasan ko yun kasi sa tingin ko hindi maganda. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kakalimutan i-subscribe ang aking channel at pakipindot niyo ho ang notification para po ma-notified po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you on my next video guys. Bye-bye.